bisita ko ngayong gabi. Mga bibisita sa Brother Min, ha? Si Ebenezer Calma. Alright, at yung mabuksan ni Bible sa book of Psalms chapter 124. Psalms chapter 124. The book of Psalms 124. At ako po inyong sundan sa inyong mga Bible at yung pong mga trata ng Tagalog ay makikita naman po ninyo sa screen. No? Okay, Psalms 124. At ngayong gabi ay muli ko po kayo nagdadaling sa isang paksa na napapanahon, isang paksa na very controversial. Ano po? Okay, isang paksa na nagdudulot ng problema sa maraming tao. Sa kasalukuyan. Especially sa ibang panig ng mundo, merong nawala ng trabaho, merong sinaktan, merong pinatay, dahil lamang sa kanilang pagpapakita ng pagpanig sa bansa Israel. Okay. Psalms 124, verse number 1. Ito nyo? Verse number 1. Magkaroon tayo ng panito pagbasa hanggang verse number 8. Nakatala po ninyo? Ako muna. If it had not been the Lord who was on our side, now may Israel say. Then they had swallowed us up quick when their wrath was kindled against us. Is it not waters 4 and 2, ha? Na waters dito ay what? Nation. Mga bansa. Okay di po ako? Mga bansa. Ha? O, nagkasa na kayo? Then the proud waters had gone over our soul. Our soul is escaped as a bird out of the snare of the fowlers. The snare is broken, and we are escaped. And love is in the name of the Lord, who made heaven and earth. You see, very controversial ngayon itong paksang ito. Alright? At itong giyera po sa Gaza is the direct result of good against evil. Diba nabi? Good against evil. And what? God against Satan. Take note. Alright? Now, sa kasalukuyan, napakaraming misinformation kapatungkol po sa giyera nagaganap ngayon sa Israel. Ano ho? At kung hindi ninyo alam ang Bible, kung hindi yung inyong pastor ay nagpipis ng ganito, no, talagang malamang mapaniwala kayo sa kasinungalingan. Okay? Kaya ginasa ko na magbigay itong part 2 na ito. Ha? Alright? Okay? Naniniwala kasi ako na as a Christian, no, mahalaga na like we well-informed kung ano yung totoo. Okay? Sapagkat the Bible says, let God be true, but every man a liar. At hindi naman dingin sa inyong kaalaman na karamihan sa mga balita ngayon, international news, ay ang labas lagi ay ang aggressor, no, ang malupit at ang walang habag ay Israel. Kaya may giyera sa Israel ay dahil sa kagagawa ng Israel. Okay? Parang labas ang Hamas at Palestinian. Pero huwag niyo kalimutan, sino ba ang nauna? Amen? Sino ba ang nauna?
O, huwag nyo kalimutan, maliwanag ang Bible, okay? Ang Israel ay hindi Palestinian na bansa. Ito po'y bansa ng Hudyo. Alright? Hindi sila nag-angkin. Okay, kaya ito yung ating pag-uusapan ngayon pong gabi. Okay? At one thing na inyong pagkabasihan ay sa mga nagaganap, okay, ang LGBT ay panig sa Hamas. Yun yung buti. Okay? Okay? Idinidepensa ng LGBT ang Hamas. Alright? At ang aggressor ng Israel. Not only that, yung malaking samahan ng BLM. Hindi BLM? Hindi LBM. Black Lives Matter. Okay? Na pinasimulan ni Obama. Ito yung mga magugulong black sa Amerika. Mga leftist yan. Okay, mga leftist yan. Okay? Okay? Sa kanila rin, masama ang Israel. Okay? Tahasan nilang sinusuportahan ang Hamas. Ay, ano ba din yan? Okay? At nakikita niyo po yung nagaganap na malaking rally sa European country. Sa New York, nakikita niyo, ang laking rally, libo halos ng tao, mag-isa lang doon. Nakikita niyo rally niyo? Rally, pag-suporta kanino? Hamas. Kasi, nang hindi niyo naisip, okay, bakit gano'n? Sino ba nakunan? Alright? At nawala na sa balita yung mga sanggol na pinagpiraso nila, okay, isip? Wala na sa balita, okay? Yung music festival na sinala kay nila at naman rin sila ng walang hapas. Di ba namin? Wala na sa balita yung mga pamilya na nakulong sa kanilang sariling bahay nung ayaw lumabas, yung bahay at habang tumatak pa sila sa binabaril sila, wala na sa balita. Wala na sa balita yung mga picture ng mga sinunog na ng kotse na may tao sa loob na uling na. Ano kung sila na ulit? Ha? Hudyo kasi sila. Alright? Yes, lumalabas na Israel is the aggressor. At sila pa ang dapat sisihin sa naganap na ito ng pag-atake ng Hamas. Alright? At maging ang United Nations, they portray Hamas and Hezbollah as victim in this war. Sino pa biktima? Sino pa biktima? Alright? Now, so maliwanag sa ganitong pangyayari ba? Ang totohanan, Israel is the most hated nation on earth. In ating title, Israel, the most hated nation on earth. Pagsabi kayo, hindi China, Israel. Hindi US, Israel. Hindi din Russia, Israel. The most hated nation on earth. Lord, help me, my Lord, sa paghahatid ng katotohanan ito, na naniniwala ko na kailangan namin mga Kristiyano malaman din yung katotohanan. At sa ganun parang din, Lord, ay huwag kami magaya ng mga nagaganap sa paligid, mga balibalita. Kundi maging sa ganitong pangyayari, ay alam namin ang katotohanan mula po sa iyong salita. Kaya Lord, I pray, ako pong iyong palibot, patnubayan mo, gabayin mo ng iyong banal na Espiritu, mag-deliver ko yung tama, yung nais mo, Panginoon. Tiyakan dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Yes, Israel is the most hated nation on earth. Anong dahilan? Because Israel is God's nation. Okay po? Anong dahilan? Because of what? Because Israel is God's nation. Ito'y bayan ng Diyos. Ito'y bayan ng Diyos. Okay? Surrounded by her enemies. Alam niyo ba yan? Napapaligiran ng kanyang mga kaaway. Napapaligiran ng kanyang mga kaaway at ang kanyang likuran na matatakbuhan ay what? Mediterranean Sea. Okay? Wala siyang tatakbuhan kapag siya umatras. Anong tatakbuhan niya? Dagat. Mediterranean Sea. Okay? Kaya she has nowhere to go. Okay? Wala siyang tatakbuhan. Kaya anong kailangan nila? To fight. Kailangan niyang lumaban sapagkat pag hindi siya lumaban, malulunod naman siya. Okay? Pwede niyo mabuti yung mga panato.
Where just... Okay, kita ba yung may kulay pula, yung kulay dilaw sa gitna-gitna? Kita niyo yung gitna-gitna, may pula? Okay, yung may pula na yun, tudok-tudok, yun ang Israel. Nakita niyo yung kanyang, nakita niyo mga tayo, kaya siya? Napakaliit ng bansa, napakaliit na bansa. At lahat nung nakapaligid sa kanya, lahat yung kaaway niya. Okay? Lahat yung kaaway niya. Noong 60s, lahat ng yan, sabay-sabay lumusob sa kanya. Sabay-sabay sila na lumusob. Ang Israel, kulang ng sandata, bakit eh? Okay. Wala sa sandata. Ang kanyang mga sandata is mga pang-World War II pang sandata. Okay? Pero sa loob ng 6 na araw lamang, talong lahat ang kalaban. Talong lahat. Okay? Napakaraming tangke at jet, lahat yung natalong niya. Ano dahilan? Sa pagkakan Diyos, nasa pamilya ng Israel. So lahat ay kaaway. Okay? Ngayon, nakita mo, pag siya umatras at siya atras, Mediterranean Street, wala siyang atrasan. Kaya nga, ano na lang pag-ibig niya? Fight. Okay? Nung kalaban siya talaga. Sapagkat wala siya tatakbuhan. Now listen, ito yung sabi nitong si Golda Meir, yung isa po sa kanyang naging prime minister. Sabi ni Golda Meir, we Jews have a secret weapon. Kaya daw sila na ano. We Jews have a secret weapon in our struggle with the Arab nation. We have no place to go. Nakita niyo? Ano ka na secret weapon? Wala kaming pumuntahan eh. Kaya dapat kami kumatay. Okay? Alright. Sabi niya, bakit kasi pakita mo ulit yung ating mapa? Alright. Sabi niya, okay, sa pakalit niya, yung Egyptian, kapag nanipit, may tatakbuhan pa sa Egypt. Kasi malaking Egypt. Alright? Yung Syria, pag nanipit, meron pa rin Syria. Kasi malaki siya eh. Ang Arabia, ganoon din. Okay? Alright. Sabi naman niya, now the only place we could run was into the sea. And before we did that, we might as well fight. Alright? Now let me remind you something. Okay, number 1. Tatandaan mo rin. God gave Israel her land. Amen. Don't forget that. Okay? Yung lupa ng Israel, bigay ng Diyos sa kanila. Alright? Okay, number 1. Israel is God's promise to Abraham. Okay, masalang malakas? Alright. Ipinangako yan ng Diyos kay Abraham. Narumpas niya sa lupain ng Ur, sa Mesopotamia. Ipinangako na yan. In Genesis chapter 12, verse number 1 to number 2, okay? Kaya hindi sila nangangkam. Hindi nila tinirikan ng bahay yung lupa ng Palestino. Hindi. Sabi ko kanina, Israel is not a Palestinian state. It is a Jewish state. Alright? Sinabi nga ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain at sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama at ikaw ay pasalupain, ituturo ko sa iyo. Alright? And then verse number 2, at gagawin kitang isang malaking bansa. Ikaw ay aking pagpapalain, dadakilain ko ang iyong pangalan at ikaw ay magiging isang blessing. Okay, sa Tagalog, kapalaran. Sa English, tama, blessing, di ba? Alright, now, okay, you see? So kaya, nandito pala, ang Israel ay lupain ipinangako ng Diyos kay Abraham. Paliwanag ba? Palinising mission? Amen? Paliwanag. Alright? And secondly, okay, na ibigay kay Jacob na kanyang apo. Alright? Secondly, Israel is God's land given to Jacob at sa kanyang mga binhi. Alright?
sa kanyang bini. Siya po ang naging Israel. Okay? Genesis chapter 28, verse number 10 to number 15. Genesis 28, number 10 to 15. 28. Okay, sa 12 muna. Okay, chapter 12, chapter 12 muna, 12. Para clear sa atin, ilagay niyo po, okay? Ilagay niyo po doon sa Israel is God's promise to Abraham, 1 and 2, nangako ang Diyos, okay? Ituturo ko sa iyo yung lupa, ha? And then verse number 6 to number 7, 5 to 7, tayo nga sabay-sabay. And Abraham took Sarah his wife, and Lot his brother's son, and all their substance that they had gathered, and the souls that they had gotten in Haran, and they went forth to go into the land of Canaan, and into the land of Canaan they came. And Abraham passed through the land unto the place of Shechem, unto the plain of Moreh, and Canaanite was then in the land. And the Lord appeared unto Abraham and said, unto thy seed will I give this land. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Unto thy seed, sa iyong bini Abraham, ibibigay ko itong lupa ngayon. Anong lupa yun? Yung lupa ng Kanaan. Ano yung Kanaan? Ito yung promised land. Alright? Kaya nga, ipinangako kay Abraham, and secondly, ibinigay kay Jacob. Ibinigay kay Jacob. Okay? Binigyan ng confirmation at ipinagkaloob kay Jacob. Chapter 28, verse 10 to 15. Chapter 28, 10 to 15. Okay, ready? Oh, yes. Alright, simulan niyo po sa verse 13. Number 13. Okay, 13, ready? And behold, the Lord stood above it and said, I am the Lord God of Abraham thy father, and the God of Isaac. The land whereon thou liest, to thee will I give it, and to thy seed. Alright? Verse 15, and behold, I am with thee, and will keep thee in all places wherein thou goest, and will bring thee again into this land, for I will not leave thee until I have done that which I have spoken to thee of. Ito mo, hindi kita iwan hanggat hindi ko matupad yung ipinangako ko sa iyo. You see? So, maliwanag. Ano yung number 1? God gave Israel her land. God Himself gave the title deed, yung titulo mismo. Alright? Okay? Mismong Diyos ang nagbigay ng titulo ng lupa sa Israel, sa mga Hudyo. Okay? Pero kita ninyo, lumaki tayo, bata pa tayo, nung nasa Catholic pa tayo, buong bibig ng mga lolo natin kapag tayo ay sinay pati ka sa puno, para kang Hudyo. Hindi ba ganda? Tayo sa isip mo, masama ang Hudyo. Naman niyo ba ako? Kaya makikita niyo mamaya, paano nangyari ang lahat ng yun? Alright? Makikita niyo. Okay? Nakaramihan sa mga gustong lumipo sa Hudyo. Either Orthodox Catholic or Roman Catholic. Si Hitler ay Roman Catholic. Okay? Yung king ng Russian Empire during that time ay member ng Orthodox Catholic. Okay? Yes, God Himself gave the title deed of the land of Israel to the Jews. Okay? At talagang masasabi natin, kung sino mang tao ang hindi gusto itong ganitong pangyayari ito, sa Diyos kami reklamo. Sapagkat yung idea at yung plan ay sa Diyos yun eh. Ano magagawa mo kung pinili ng Israel? Magreklamo ka ba doon? Hindi ka makakapagreklamo. Di ba namin? Na magko-complain ka lang, magsasabi ka ng parang ito, kapag hindi mo natutuhan na ang Diyos ay nangako kay Abraham. Di ba namin? Marunong
dahil siya tumupad sa pangako niya. Amen ka siya? And one thing. Okay, assignment ko. Read Romans 9 to number 11. At makikita nyo, yung naganap na pagtanggi ng Hudyo sa gospel, ang naging kaparaanan naman ng Diyos upang yung gospel makaabot sa atin. Alam niyo sabihin ko siya? So again, sa mga nauna, maliwanag, sa atin, okay, Israel is not a Palestinian state. Ito po inuulit-ulit ko sapagkat sa mga mabalita bababasa ninyo, bihirang gamitin yung salitang Israel, kundi ang laging ginagamit na term, pag pinag-usapan ng Middle East is what? Palestinian state. Nakadi pa ako? Especially CNN, tsaka yung MSBN. Karamihan. Alright? Palestinian state, hindi Israel. Alright? Okay, so listen to me again. Israel is the most hated nation on earth. From the beginning, mula pa po sa simula. Okay? Israel history has been one of conflict. Laging mayroong battle. Laging may digmaan. Okay? Dahil lamang sa kanyang, lagi niyang ipinakikipaglaban yung kanyang existence. Okay? Alright. Number one, for example, in Egypt. Remember sa Egypt? Binalak silang lipulin. Amen? Binalak silang lipulin. Sinusulan ni Palaon lahat ng mga midwife na kapag lalaki ang ipapanganak, papatayin niya. Remember that? At para sila maupos, pinahirapan sila sa pagpatay ng mga pyramid. Nakikinig sa akin? Pero hindi mo makikita kahit sa Wikipedia kung sino nagtayo ng pyramid. Subukan ninyo. Okay? At lumalabas pa, alien daw. Ano ginawa ng Israel to? Sa loob ng ilang daan tao, ano ginawa nila? Nakikinig kayo sa akin? Roof na? Di ba naman? You see? Pag sinabi pa na kapag bata, lunuli. Maliwanag ko, isipin ulit, Egypt, ang Egypt, they try to drown her. Pero hindi nila nalunod ng Israel. Kundi ba kung sila ang nalunod sa Red Sea. Alright? Even Assyria, even Babylon, okay, they try to burn them alive. Di ba naman? They try to, naipakain sila sa layon. Pero sino ang nawala? Sila. Ang Israel, andyan pa ang pangalan sa layon. Okay? Alright, even Roman Empire. Sinikap silang lipulin at palayasin sa kanilang sariling lupain na wala ang Roman Empire, ang Jewish nation, andyan pa rin. Okay? Now, nung sila po'y palayasin sa kanilang sariling lupain at sila nangalat sa buong bansa, anong tawag doon? Jewish diaspora. Ano yung Jewish diaspora? Okay? The dispersion of Israel or Jews out of their ancestral homeland and their subsequent settlement in other parts of the globe. Kumalat sila sa buong mundo. Parinig? At yung natalang Hudyo sa Israel, pinagpapatay naman ng Ottoman Empire at ng mga Crusaders na galing sa Vatican. The history. Nakikita niyo po yun. Alright? So nangalan talaga sila. Okay? And let me remind you, Christian, nung sila nangalan, sino ang natira sa Israel? Sino natira? Hey, ulitin ko. Sa Book of Judges, chapter 1, nag-ilas natin minsan, ano sinabutos na lahat ng aabutan nilang Canaanite, Jebusite, Amalekite, Salat, di ba dito sa Diyos sila? Utterly destroyed them. Itaboy sila. But the Bible says, but Benjamin did not drive them out. Di ba namin? And Manasseh did not drive them out. Di ba namin? Ephraim did not drive them out. Sapagkat ang Israel ay strong na, ang ginawa nila alipin yung mga natira doon. So nagalit ang Diyos na lang. Ano kasi ba yan? Hindi ba nagalit ang Diyos? Hindi nyo bakit yung ginawa ang ganyan? Bakit
sa iyong tagiliran. Napasin po yun. Ano ba yun? At yung mga idols ko na ang magsisilbing ngayon sa inyo. Kaya ba't nahulag yung mga Israelita na worship sa idols? Di ba namin? Amen? At yung mga hindi nila tinapod, yun ang silang naiwan nung magkaroon ng Jewish diaspora at doon nang galing ang mga Palestinian at Hamas. So, bunga ng pagsunod nila, until na problema nila itong mga gamit. Hallelujah? Amen? Okay, so bakit natin sila, kanila yung lupa, parang sa atin. Di ba? Okay, so madaming Bombay sa atin. Kung isang araw mag-alisan tayo Bombay, magdadala dito. Sabihin na, atin ng Pilipinas. Samantala lang nila hanggang tayo dito. Dadagawin mo ba sabihin? Ayun po yan. Okay? Yes, Christian. From the beginning, yung kanyang very existence ay lagi nilang kailangan ipaglaban. Alright? Okay, now, 1903 to 1985, okay, halos milyon na ang Hudyong nanirahan sa Russia. At sa Russia, sa sulsol ng Orthodox Catholic na pare, naganap itong Russia, pakalas nga, pogrom. Ano isang Russian pogrom? An organized massacre of Jewish people in Russia. Naganap ng 1903 hanggang 05. Lahat ng bahay, negosyo ng Hudyo, sinusunod lahat, ginigiba at maraming Hudyo ang pinagpapatay nila. Hindi krimen during the time na pumatay ng Hudyo. Okay, bakit ito magagawin? Kasi yung Russian folk, sinusunod ang mga bahay nila. Okay, hindi mo din. Alright, pinapalaya sila. Okay, pinagpapatay sila. Alright. Yung mga kanilang mga sinagoga, sinusunod. Alright? Kaya pinapatay sila sa Russia. Okay? 1903 hanggang 1905. Okay, alam niyo dahilan? Ang dahilan, pinalabas na balita sa Catholic Church kanila na ang mga Hudyo sa kanilang ceremony, yung Passover na ceremony, naghahandog sila ng dugo ng bata. Lies. Okay? Alright. So, pinalay sila at maging sa Italy, sa France, pinapalay sila, pinagbawalan ng bawat tao na tumanggap ng empleyadong Hudyo. Ano yung sinin? So, anong nangyari ngayon? Wala silang trabaho. Ngayon, isa na isip nila iswat, magpahiram ng pera. Ano bang trabaho pasok nila? Lumanag ko. Hudyo kasi may biyay ng Diyos eh. So, pinalabas naman sila liwat na nangangangkang. Dahil doon, pinalaya sila, pinagkapapatay sila, at doon, pinagbawal silang manirahan, kapiling ng mga tao. Doon na uso yung mga, kung tawag Jewish ghetto. G-S-E-T-T-O. Jewish ghetto, na doon nalaman sila iniipon-ipon. Yan pa naman yung ghetto. Kawa-awa sila talaga. Nagkalat ang daming nila. Natutulog sila sa mga tabi, sa mga lupa-lupa. Talagang akala mo mga taong grasa. Alam mo ba? And then, maging sa Spain, maging sa Africa, pinapatay sila, pinapalay sila. And then, 1940s, pagpasok, nagbangon si Hitler at dito naganap yung tinatawag na Holocaust. Holocaust na 6 na milyong Hudyo pinagpapatay nila. Pakita ba Justin no Holocaust? Okay? Alright, you see, ito yung Hudyo. Dinadakip lahat ng Hudyo. Iniipon sa isang lugar at sinusunog ng buhay. Pinapasok sa gas chamber. Okay, you see, ito yung ginawa ng German, ng Nazi German sa kanila. Okay, parang hayop lang sila kung patayin. Okay, isipin yung mga bangkay nila, mga buto-buto nila. Alright? Okay, ayan, sila. Okay, wala naman nagawa dito. Ginagawa silang eksperimento. 6 na milyong Hudyo namatay.
during that time. Okay? Now again, anong kanilang kasalanan? They are what? They are Jew. Okay? Again, ha? Okay, again. Yung Russian pogrom ay dahilan sa kasinungaling pinalabas ng Orthodox Catholic. Yung naman Holocaust ay dahil sa batas na ginawa ni Adolf Hitler na isang devout Roman Catholic. Okay? Now sa UK, pinagpapatid din sila. Ang dahilan ay sila yung pinagbibintangan at pinagmumula ng Black Plague. Na ang totoo naman pala, daga ang pinanggalingan. Alright? Yes, Christian, Israel is the most hated nation on earth. Amen? Pero yung magpala sa kanila, pinagpapala naman ng Panginoon. Alam niyo, nung Holocaust, Brother Emerson, alam niyo ba yun? Nung Holocaust, maraming Hudyo tumakbo sa atin. Salamat na lamang si Manuel L. Quezon. Kinugkop ang mga Hudyo, napatira sila. I think sa Bataan natin. Sa Bataan sila, binigyan ng lupa nitong si Manuel L. Quezon. Kaya nung si Duterte ay nagpunta ng Israel, tinanggap siyang malugod ni Netanyahu. Sapagat hindi marunong lumimot ang Hudyo sa mga taong mabait sa nila. You see? Yes, Israel is the most hated nation on earth. Alright? Though all sisig is to live peaceably in the land na binigay ng Diyos sa kanila. Take a question, ang Sinai ay sa Israel. Pero para magpapayapaan siya sa Egypt, binigay niya sa Egypt. Ang Gaza ay sa Israel. Pero para matigil na lamang ang terroristic attack ng mga Palestinian, ibinigay ang Gaza. Pero ano nangyayari? Ganun pa rin. Okay? You see, kami nga ng isang mga tagapagsalita ng Israel, kung kaya kami hindi lalaban, anong mangyayari sa amin? Papayapa, hindi kami papayapa, uubusin kayo. Alright? Now, Revelation chapter 12, verse number 7. Ibig ko bakit yun na maging hanggang sa bandang huli, hanggang sa Great Tribulation period. Okay? Hanggang sa Great Tribulation period. Hanggang mag-rapture na, hanggang mag-rapture na. Nakuha na tayo lahat ng Kristiyano ng Lord. Okay? Hindi itigil ang atake sa Israel. Alright? At lalabas talaga ang tunay na pangunahing promotor ng lahat, walang iba kundi si Satan. Alright? Revelation 12, verse number 7, Israel will be pursued by Satan during the Great Tribulation period. Hahabulin siya talaga. Lilipulin siya. Alright? Okay. Revelation chapter 12, what is verse number 1? Read verse 12 and number 1. Alright, nasa na di baba? 12:1. And there appeared, ito po during Great Tribulation, ha? Okay. And then appeared a great wonder in heaven. A woman, clothed with what? Sun, and the moon under her feet. And upon her head, a crown of what? 12 stars. Now, meron kayo napansin sa verse number 1? Meron kayo naalala? Ha? Ito yung napanaginipan nino. Ito napanaginipan nino. Ni Joseph. Di ba naman? Ito yung panaginip ni Joseph na binanggit niya sa kanyang mga kapatid na nagalit sa kanya. Di ba naman? So yung woman ay walang iba kundi ba? Israel. At yung 12 stars what? Yung 12 tribe ng Israel. You see? Amen? Amen? Oh, okay. Now, alright. Okay. Yung, alright. Yes, yung sun, si Jacob. Yung moon, yung asawa ni Jacob. Ako niyo ba ako? Yung 12 stars what? Yung 12 tribe. So yung woman is what? The nation Israel. Alright? Okay. And then sabi ng verse number 2, and she, yung Israel, being what? With
child cried, travailing in birth and pain to be delivered. Tumutukoy na ito yung sa Bisayan lumabas mula sa bansang Israel. Sa Bisaya, lumabas sa kanya. Na ito ang isang dahil kung bakit kinapopotan siya ng David. Sapagat yung Bisaya nang galing sa kanya. Sa kanyang pingi. Naku niyo po ako? Okay? Alright, now. Okay, notice number 7. Number 7. And there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon. And the dragon fought and his angels and prevailed not. Neither was their place found anymore in heaven. And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan. So sino yung dragon binabanggit? Sino yung dragon? Si Satan. Which deceived the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Alright, I notice verse number 11. And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they loved not their lives unto death. What's number 12? Therefore, rejoice ye heaven, ye that dwell in them. Woe to the inhabitants there. Sa aba, nanganginginan sa lupa. And of the sea, for the devil, sa pamatang diablo, is come down unto you, having a great wrath. Galit na galit ang diablo. Bakit? Sapagkat alam niya, kaunting panahon na lang ang nalalabi sa kanya. Tingin mo ito, okay, nung nabatid ng diablo na kaunting panahon na lang ang nalalabi sa kanya, verse 13 to 17 talaga dito, ibinuhos ng lahat ng kanyang galit at lahat ng kanyang magagawa upang kanyang lipulin talaga ang lahi ng Hudyo. Okay, niyo po, verse 13, ay lahat. And when the dragon saw that he was cast unto the earth, he persecuted the woman. Sino yung woman ulit? Israel. Which brought forth the man child. Sino yung man child? Jesus, the Messiah. And the woman, and to the woman were given what? 2 wings of a great eagle. Okay, ito po ng konti. 2 pakpak ng agila. Ibinigay sa kanya para makatakas siya sa paghabol ng diablo gamit yung sundalo ng Antichrist. Tama niyo po ako? Ngayon, noon pa pinag-aaralan ko ito. Okay, kasi sa loob ng mahabang panahon, ang US ay talagang strong ally ng Israel. Pero pagdating ng Great Tribulation period, ang pinag-uusapan ay nasaan ang US sa panahon ngayon? Ngayong World War III. Nasaan siya kapag ang Israel ay talagang dudrugin na ng mga bansa? Nasaan siya? Ito yung isang ginagamit ng iba. Ewan ko kung tama ang interpretation. Sapagkat sa loob ng mahabang panahon, ang laging simbolo ng US eagle. Di ba namin? Now, 2 wings of eagle. Saan galing ang US? UK. Di ba namin? Laging magkasama. Hindi, ang UK tsaka US hindi nag-iwanan kasi magkapatid sila eh. Are you with me? Kaya sa ito, posible kaya ito na sa panumula yung eagle din ang siyang tumulong para makatakas ang Israel sa humahabos sa kanyang Antichrist at diablo. At sa babae, ibinigay ang dalaw ngayon. Sa verse 14, accordingly sa prophecy, ang tatapuhan ng Israel ay walang iba kundi yung what? The Rock of Petra. Nakita niyo yung Rock of Petra? Nakita niyo sa Jordan? Yung parang palasyo na inukit mula sa malaking bato. Rock of Petra. Kasi pa may tingin sa Rock of Petra. Okay. Inilipad sa ilan mula sa harap ng ahas, serpent, hanggang sa kanyang tahanan
na doon siya inalagaan sa kanyang isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. Ano yun? 3.5 years. Okay? Anong version? Yes, verse 14. Okay, and to the woman were given 2 wings of the great eagle, that she might fly into the wilderness, into her place where she is nourished for a time and times and a half time. Ano yun? Time? Sino times? So 3. Half time. Half. So it was 3.5 years. So gitna ng tribulation. Okay? From the face of the serpent. And the serpent cast out of his mouth what? Water as flood after the woman. Ang kanyang nainis what? Ay lunurin itong babaeng ito. Okay? And the earth held the woman. And the earth opened her mouth and swallowed up the flood which the dragon cast out of his mouth. And the dragon was wroth with the woman and went to make war with the remnant of her seed. Okay, yung mga Hudyo, which keep what? The commandments of God and what? The testimony of Jesus Christ. Ito nakita mo yung mga pangunahing God is what? Okay, una, yung Redeemer na galing sa Kanya. Pangalawa, tingin sa akin. Akin isang tang keep the commandment of God. Nakita po yan? Ano yung commandment of God? Tingin sa akin. Okay. Okay. Sino ba ang mga human writer ng Bible na ginamit ng Diyos? Lahat Hudyo. Di ba alam niyo? Lahat ng apostol, Hudyo. Lahat ng mga prophet, Hudyo. Nakalimutan ba? Yun ang isang dahilan kung bakit po na po sila sa Israel. Okay? And let me remind you, sino ba yung 144,000? Nakikinig sa akin? Sino ba yung mga 144,000 na mag-preach ng gospel during the Great Tribulation? Sino ba yung sila? Hindi Jehovah's Witness yun. Mga tagay mga yun. Lahat yung isa, Jewish evangelist. Are you with me? Amen? At halos lahat sila mauubos, mapapatay ng Antichrist. Nakadi po ako? Yung dalawang witness na pinatay ng Antichrist pero muling binuhay kumakat sa heaven. Sino pa sila? Sino sila? Possible talaga si Moses at si Elijah na naog muli. Hudyo rin. Ibalamin? At ang malaking event during the Great Tribulation is what? Sa Israel magaganap. Amen? Sisikapin ng Antichrist na maging headquarters niya ang Jerusalem para talagang bagay na bagay sa kanya. Nakuha niyo po ako? Amen? Now, what is the purpose ng crusader? Bakit ba ang Vatican nag-send ng mga crusader 3 times o 2 times sa Jerusalem para palayasin ng Muslim at pinagpapatay yung Hudyo sapagkat ang ibig talaga ng Katoliko ang Jerusalem ang kanyang maging headquarters. So, hindi sila magtagumpay. Kaya ang headquarters ng Roman Catholic nasaan? Sa Vatican, sa Rome. Talagang interesado sila sa lupa ng Israel. Okay? Ito rin sa bakit talagang ito'y kanyang kinapaputan. Alright? Kaya sa ating mga nakita, ano ang sabihin? Number 4, the nation of Israel is a peculiar nation. Okay, basa ka naman nabas? Peculiar. Kakaiba siya. Amen? Kakaiba. Alright? Kakaiba siya. Alright? Bakit kakaiba? Tatlong bagay. Alright? Isaiah 45 and number 4. Tingnan po. Isaiah 45 and number 4. That yes, the nation of Israel is a peculiar nation. Isaiah 45 and number 4, dahil sa Jacob na aking lingkod at sa Israel na aking pinili. Tinawag kita sa iyong pangalan, aking pinangagatan ka, bagamat hindi mo nakilala ako. Nakatinig mo yan? So Israel is what? God's elect nation.
Okay? Israel is what? God's elect. Chosen by God. Pinili na bansa ng Diyos. Amen? Amen? Bago pa nila nakilala ng Panginoon, hinirang na sila ng Diyos. Alright? Isip lang, hindi ko rin gusto ito para sa inyo. Okay. Alam nyo, kasi isang question, why Israel? Bakit Israel? Bakit hindi Philippines? Bakit hindi Spain? Nasa kanya yun. Okay? Pero hindi ko pa rin, isang ganang bakit niya hindi namin sa Iswa. Ha? Tapos yung mula na magkasala sa Adam and Eve, ang tao talaga papalayo sa Panginoon. Tama niyo po ako? Amen? Pinatay ni Abel. Ikain si Abel. Amen? And then what? Okay. And then, ano sumunod na pangyayari doon? Sabi ng Lord, kalatan yung bansa, kalatan yung lupa. Anong ginawa ni Nimrod? Nagtayo siya ng tawag ni Babel. Anong tayo ni Nimrod? Siya ang maging Panginoon. Ang tao ng Babel ay sigurat. Sa dulo, puro idols. Talagang papalayo. Anong sumunod na pangyayari? Okay. Nakita ng Diyos ang kasamaan ng tao, so ginuno niya. Inilabi niya si Noah. Talagang papasama. You follow me? Then, during the time of Noah, papalayo pa rin ng Diyos. So dito niya hinirang na si Abraham. Upang maging kanyang bansa, upang dito niya magsilbing disposal ng kanyang commandment. Upang doon ay magbamos siya ng mga prophets. Nakikinig sa akin? Amen? At apostle? Amen? To preach the gospel sa bawat bansa. At doon din manggagaling yung Redeemer. Amen? Ma-preserve ang lahing Hudyo sapagkat doon manggagaling ang Redeemer. Alright? Kaya nga Israel is what? The most hated nation on earth. But don't forget, Israel is what? God's elect nation. Secondly, Israel is God's glory. Okay, Israel is God's glory. Isaiah 46 verse number 13. Isaiah 46 and verse number 13. So, din po ako, no? Alright, ready? Basa. I bring near my righteousness. It shall not be far off, and my salvation shall not tarry. I will place salvation in Zion, for Israel my glory. Yun? Oh, okay. At aking ilalagay ang kaligtasan sa Zion na ukol sa Israel na aking kaluwalhatian. Now, sa Bible, pag nakita yung salitang Zion, ito po'y tumuto kayo sa either what? Jerusalem or the whole nation Israel. Are you with me? Peculiar, ha? Alright, thirdly, Zechariah chapter 2, verse number 8. Tingnan niyo buti. Ano pa? Bakit peculiar ang Israel? Ito'y chosen. Pangalawa, ito ay kaluwalhatian ng Diyos. At pangatlo, tingnan niyo po, Zechariah chapter 2 and number 8. Zechariah chapter 2 and number 8. Zechariah 2. Alright, ang Zechariah po ay nasa gitna ng Hagay at ng Malakay. Ha? Okay. So, pag nasa Malakay kayo, atras lang kayo. Nasa Zechariah na kayo. Zechariah chapter 2 and number 8. Okay. Nasusunod niyo po ako? Okay. Thank you na. Alright, nandiyan na kayo? Okay, ready? Sa English muna. English muna, ha? Ready? For thus saith the Lord of hosts, after the glory hath he sent me unto the nations which spoiled you. For he that toucheth
His eyes. You see that? Okay, sino tinutukoy niya? Yung Israel. O, this verse number 7. Deliver thyself of Zion. Ano nga yung Zion? Jerusalem or what? The whole land of Israel. Now, sabi ng Diyos sa verse number 8, He that toucheth you, yung humihipo sa'yo, hinihipo niya yung apple ng aking mata. Ano yung apple of the eye? Yung itim. Yung pupil. Naman yung baba? Pwede mo hipuin yung pupil ng mata mo na hindi ka masasaktan? Anong pinakikita? Ang nananakit sa Israel, sinasaktan ng Diyos. Ang kumakalaban sa Israel, Diyos ang kanyang kinakalatan. Ang Israel ay what? Chosen by God. Pangalawa, Israel is my glory. Pangatlo, Israel is the apple of God's eye. Okay, di ba ako? Israel, ito ang tahanan niya. Okay? So ngayon, mag-iisip ka, bakit gano'n na lamang ang galit ng maraming tao sa Israel? Kaya sa Amerika, mayroon tatlong, sabihin ko sana, tatlong mga sikat daw na politician. Babae, yung si Rita Calaibia tayo, saka yung Cortez, yung isa na kayo ito pangalan. Talagang nagraraling manginang, namumunan, si Cecilia Israel sa kanyang ginagawa. Okay. Sobrang galit nila. So, ngayon, sa oras nito, ang Israel ay, yes, may giyerang muli. Di ba? At ang giyera talaga ay dahil lamang sa kanyang existence doon sa bansang iyon. Napapaligiran mga kaaway. Alright? Okay, pero thank God, yung kanyang mga kaaway hindi nagwawagi dapat sa kanya. Amen? Amen? Pati ka sa puno ng kanyang kalaban. Nakakaaway niya. Hindi marunong matuto. Okay? Ngayon, tayo sa Christian, I'm hoping na natuto kayo ngayong gabi, ang tanging masasabi natin sa kanila is what? Una, leave Israel alone. Okay? Leave Israel alone. Bakit? Because God is on Israel's side. Amen? Ano man na maganap, ang Israel ay ang Diyos nasa panig ng Israel. Ang tanging magagawa lamang ng mga basang ito, diba? Leave Israel, pagbayaan ng Israel. Huwag yun ang pakialaman yan. Diba namin? Huwag yun ang pakialaman yan. Huwag yun ang girahin yan. Huwag yun ang salingin yan. Hindi kayo mananalo dyan. Why? Because God's what? God is on Israel's side. Alright? Ito naman talaga. Isaiah chapter 41, 8 to 10. Isaiah 41, 8 to 10. Isaiah 41, 8 to 10. Alright, what's verse number 8? Nandiyan na kayo? But thou, 41, ready? But thou, Israel, art my servant, Jacob, whom I have chosen, the seed of Abraham, my friend. Kita niyo po yan. Thou whom I have taken from the ends of the earth, and called thee from the chief name thereof, and said unto thee, Thou art my servant, I have chosen thee, and not cast thee away. Hindi mangyayari na ang Diyos ay i-reject na siya. Hindi mangyayari na iba na lang ang naging plano ng Diyos. Ito yung sinasabi ko, ito yung doctrine ng mga Reformed Church. Ang Diyos daw tapos na sa Israel. Rejected na lang. Alright? At ang Israel daw ngayon is what? Yung church. No. Don't forget. Romans 11:29, the gift and calling of God are without
repentant. Hindi magbabago ang Diyos at lalo niya. Alright? Never na kanyang ika-cast out ang Israel. Notice number 10, pakilakas, fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. You see? Now, chapter 54, 15 to 17. Chapter 54, 15 to 17. Kaya nga, ang ating masasabi, sa mga kumakalaban sa Israel, leave Israel alone. Alright. Now, chapter 54, 15 to 17. Okay. Alright, nandiyan na kayo? Alright, ready? Now, verse 15, tayo po lahat. Behold, they shall surely gather together, but not by me. Whosoever shall gather together against thee shall fall for thy sake. Behold, I have created the smith that bloweth the coals in the fire, and that bringeth forth an instrument for his work, and I have created thee for to destroy. Number 17, no weapon that is formed against thee shall prosper. And every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. Nakatinig po yan? Okay. Lahat ng bomba, rocket na pinapapatak sa Israel, hindi tumatama sa mga tao. Lahat ng bomba pinabaksak during yung ito na Sinai War, pinabaksak, sabi nito, hindi sumabog. Meron pa rin ko kwento, sinasambot na ng ulan. Parang yun, walang sandatan magtagumpay sa Israel. Amen? Don't forget, sinikap lunodin sa Egypt, sila nalunod. Amen? Sinikap sunugin sa Babylonia, sila kasunod. Gusto ipakain sa nila, hindi kinanan na yun. Amen? Until now, gusto siyang turugin ng tao. But again, hindi sila magtatagumpay sapagkat ang Diyos sumasa Israel. Amen? Amen? Kaya ano ang masabi nila? Leave Israel alone. Bakit? Because God is on Israel's side. Alright? Okay? Now, tayo as a Christian, kaya nga, ulitin ko, the very reason bakit ko tinutuloy sa bakit mahalagang alam natin ito. Ha? Hindi lahat ng churches alam yung pinag-uusapan natin. Okay? At saka kapanood sa TV, kakapakinig sa FB, no? Hindi alam kung saan papanig. Baka mamaya, pumanig ka pa sa Palestinian. Alright? Yes, Christian? Kaya, as a Christian, we live by the blood of God. We need to stay on Israel's side. Okay, basa nga? We need to stay on Israel's side. Sa gantong kapanahon, pumanik tayo sa pinapaligan ng Diyos. Alright? Na ano magagawa natin? Sa ganitong pangyayari, dalawa na lang. Psalms 122, 6 to 9. Okay? Psalms 122, 6 to 9. One 22, 6 to 9. Okay, verse number 6. Okay, ano natin magagawa? Saan ito mangyayari? Number 6, pakitakas. Ito, pray for what? Pray for the peace of Jerusalem. Amen? Anong command? Anong command? Pray. Kanino? For the peace of Jerusalem. Anong promise ng Diyos? Ha? Anong pangako? They shall prosper the love thee. Okay? So sa gantong pangyayari, ano ating gagawin? Pray for Israel. Anong pangako niya? Magka-prosper tayo. Hindi lang tayo, hindi lang ipag-pray, kundi what? Love. Pray and what? Love. Ipag-pray mo
Israel. Pangalawa, ibigin mo siya. Huwag kang magalit sa kanya. Magalit ka sa mga kaaway niya. Amen? Bansa ng Diyos yun. Bakit ka magagawa? Amen? Bakit ka magagawa? Yung isang kilala ko na pastor na hinahangaan ko rin. At saka, binabasa ko yung sermon niya. Sabi niya, marami ng video. Talagang, honestly, mahirap kasama, mahirap pakibagayan. Iba yung kanilang ugali. Iba yung ugali nila. At, kasi, inisip ko rin, bakit nung hulihin sila ni Hitler, ang dali nilang nakilala. Samantalang, 1,000 years na, nakihalubilo sa mga American, sa mga German, sa mga Italian, pero madali pa rin silang ma-identify. Ano dahilan? Sapagat masyado silang devoted sa Judaism. Maging sa pananamit, kilala sila. Amen? Maging yung kanilang ugali, ayaw nilang, ano tawag doon? Masyadong, ano tawag dito? For example, yung Pilipino pagka napatagal sa Amerika, hindi na alam ng Tagalog. Di ba? Pati mag-English talagang slang na. Di ba namin? Ayaw na rin ng rice, tsaka ng pinaksel, brother Lee. Ano tawag ba? Na-influensya. Reason, ang medyo iba. Kahit ilang daang taon na mapatala sa kumasa, hindi kayang baguhin ang kultura nila. Ginasok ko. Kaya pala madali silang ma-identify. Di ba namin? So dahil doon, minsan pag hindi mo sila kilala talaga daw, magagalit ka sa kanila. Hindi mo kasi alam yung kanilang kultura. Sa loob ng 1,000 taon, taglay nila yung kultura nila. Maraming bansa, yung Sumerian language, yung Babylonian language, alam niyo ba? Wala na. Wala na. Ang Israel, sa loob ng 1,000 years, hindi namatay yung kanilang kultura at yung kanilang Hebrew language. Hey! Miracle yun! Miracle yun! Diba namin? Yung tayo, yung sapagkat tsaka bagamat, mawala na. Yung Pilipino, pag tumatagal, tagis na, papawala na. Sila, yung Hebrew language, buhay pa magpahanggang sa mga. Hindi na. Talagang tunay na bayan ng Diyos. Okay? Kaya we need to stay on Israel's side. Kaya natin pinag-uusapan ito. Alright? At sa ganitong kaganapan, ang ating mag-aswa, pray, then pray and love Israel. Amen, Kisan? Pray for the peace of Jerusalem. They shall prosper that love thee. Peace be within thy walls, and prosperity within thy palaces. Okay? For my brethren and companions, say, I will now say, peace be within thee. Alright? Because of the house of the Lord, our God, I will seek thy what? Thy good. Okay? Pray. Love. Then, lastly, Genesis 12 and number 3. Genesis 12 and number 3. Alright? Pray for Israel and love Israel. Okay. And then lastly, Genesis chapter 12 and number 3. Ano pa yung ating magagawa sa kanya? Okay? Panalangin at ibigin. Panalangin at ibigin. Alright. Chapter 12 Genesis and verse number 3. Kaya and I will bless them that bless thee. Ano yung panghuli? Ano yung panghuli? Ano magagawa? Bless Israel. Amen? I-bless Israel. Kung matutuwa ko, sabi ko, meron kayong Hudyo dito sa Pilipinas? Meron kayong Hudyo dito sa
nakita ko na Zion Store. Doon sa papunta ka na iba, pupuntahan ko, baka Hudyo may-ari mo. Meron to, diba? Zion Store ba yun? Zion Store. Baka Hudyo yun na papuntahan ko. Alamin mo iba Hudyo, Zion Store. Okay? Ano yung pangamulin na aking mga grocery? Bless. Okay? Ang promise what? Bless them. Anong promise ng Diyos? I will bless them. Curse him, I will curse him. I-bless mo siya, i-bless ka ng Panginoon. Amen? Sumpain mo siya, susumpain ka rin ng Diyos. Amen? Piniling bansa. Okay? Okay? Glow, kaluwalhati ng Diyos. Okay? Ano pa? Apple of God's eye. Amen, Christian? Amen? Now, again, until now, ang Israel ay marami pa rin ang hindi kumikilala sa ating Panginoon Kristo. Pero kakaiba talaga, pigulan talaga, sapagkat ang promise ng Diyos, okay, sa bandang huli, kung sa kasalukuyan ay 10% o 20% pa lamang ang saved na Jew, believer in Christ, kung sa kasalukuyan, pero ang promise ng Diyos, kakaiba talaga, during the Great Tribulation, in Romans chapter 11, ang lahat ng Hudyo maliligtas. Romans 11. Now again, sa pagkalan Diyos, nangako. Okay, nangako siya. Kaya nga, ano mang pangako ng Diyos, mapangahawakan mo. Tutuparin niya. Tututuhanin niya. Romans chapter 11. Nakita ko kasi ng isang araw na may mga Muslim na nagpapalabas ng mga video na Pilipino ayan, susuportahan niyo ba yan? Yung mga Hudyo na yan? Mamahalin niyo ba yung mga Hudyo niyan? Sasabihin niyo ba yun tao Kristo ninyo ang ginagawa sa Kristo ninyo? Okay? Kaya kami nalait. Yung kahit nila. Okay? Pero kaya lang, ito sinabi ng Diyos. Alright? Kaya hindi namin kinikilala. Nang even Netanyahu nagsalita siya, nagkapasalamat siya sa mga Christian na nagsusupport sa kanya. Sa kanya, tama? Pinagit niya ng paggamat. We do not accept Jesus no as a Messiah sapagkat naghihintay pa rin siya. But we thank you. We thank you, mga Christian, sa pagsuporta niyo sa amin. Imagine that. Oh, hindi pa rin tinatanggap. But in Romans chapter 11, ito pangako ng Panginoon. Romans chapter 11, 25 hanggang 27. Nandiyan kayo? For I would not, brethren, that you should be ignorant of this mystery, lest you should be wise in your own conceits, and that blindness in part is happened to Israel. Okay? Until what? The fullness of the Gentiles come in. Kita mo, ngayon, sa ngayon, hanggang bulag pa ang maraming Hudyo sa pagkakilala sa ating Panginoon Kristo. Okay? Number 26, but notice tayo lahat, and so, all Israel shall be saved. As it is written, there shall come out of Zion the deliverer, and shall turn away what? Ungodliness from Jacob. For this is my what? This is my covenant unto them, when I shall take away their sins. As concerning the gospel, they are enemies for your sake, but as touching the election, they are what? Beloved. Beloved for what? For the Father's sake. Kita mo? Nangako po siya kasi kay Abraham, Isaac, and Jacob. Kaya sa panungulin, lahat ng Hudyo maliligtas pa rin. Kaya kilala nila ang ating Panginoon Kristo. When? Sa kasagsagan ng Great Tribulation period.
Okay? Magdadayag muna sila. Diba? Si Benjamin Netanyahu, ang premise, binagin niya, talagang may misayas lang hinihintay. Pag dumating yun, tatanggapin nila. Tatanggapin nila. Okay? At papayagan sila na muling itayo yung templo ni Solomon. Papayagan sila na muli silang maghandog sa Diyos. Okay? Sa bandang muli, doon sa templo ni Datayo, yung Antichrist uupo at ipoproclaim niya na siya ang Diyos. Pagkasa mo ba? Sa Book of Daniel, Book of Matthew, okay? At sa pag-proclaim niya, doon din naman visto, aba, hindi ito siya, hindi ito Messiah. Antichrist ito! Antichrist ito! Okay, doon sila sisikapin, ubusin lahat ng Hudyo. Amen? Amen? According to the Bible, papaligiran sila ng Gentile nation, lahat ng sa pamumunan ng Russia. Russia ang pinaka-head. Okay? Kasama lahat ng Muslim country upang lipulin ng Hudyo at nang matatalo na sila. Diba po siya, doon si Jesus, kasama tayo, bababa. Amen? Bababa siya. Okay? At sa magitan ng kanyang salita, lilipunin lahat ang Antichrist at ang kanyang mga sundalo. Doon nila kikilangin ang ating Panginoong Jesucristo. Tayo natin po ngayon. Pagkain ng Diyos, salamat po sa iyo.